Noong unang panahon, may isang batang babae na ang pangalan ay Pina. Siya ay nag-iisang anak ng isang masipag at mapagmahal na ina, mahal na mahal siya ng kanyang ina. Ngunit si Pina ay tamad at ayaw tumulong sa mga gawaing bahay, araw-araw. Laging abala ang ina ni Pina sa paghahanap buhay at pag-aalaga ng bahay, habang ang kanyang ina ay naglalaba, nagluluto, at naglilinis. Si Pina naman ay palaging nakaupo, natutulog, o naglalaro. Isang araw, nagkasakit ang ina ni Pina, mahina at hindi makakilos ng maayos, kaya tinawag niya si Pina. Anak, maaari mo ba akong tulungan? Pakikuha naman ang aking hinahanap sa kusina. Sumagot si Pina. Saan po banda? Hindi ko alam kung nasaan yon. Gamitin mo ang iyong mga mata, hanapin mo. Sagot ng ina, ngunit sumagot si Pina ng may inis. Sana po kasi, meron akong maraming mata para makita ko agad. Nasaktan ng ina sa sinabi ng anak. Sa sobrang pagod, bigla siyang napabulong ng, sana nga magkaroon ka ng maraming mata. Ilang araw ang lumipas at tuluyan ng gumaling ang ina ni Pina, ngunit si Pina ay biglang nawala. Hinahanap siya ng kanyang ina sa buong baryo, sa likod ng bahay, sa bukid, at sa gubat, ngunit hindi niya matagpuan si Pina, hanggang isang araw, sa kanilang bakuran ay may tumubong halaman na may kakaibang anyo. Ito ay may bilog na bunga at maraming mata sa paligid. Biglang napagtanto ng ina, ito si Pina, ang anak kong tamad na aking nasambit ng masama. Tinawag ng mga tao ang halamang iyon na Pinya, hango sa pangalang Pina at sa kanyang kapalaran. At dyan nagtatapos ang alamat ng Pinya, isang paalala na ang pagiging masunurin, masipag, at maalalahanin sa magulang ay mahalaga. Tandaan, ang bawat salita ay may kapangyarihan, at ang katamaran ay may kapalit, kaya't maging mabuti tayong mga anak, magpakita ng malasakit at tumulong sa abot ng makakaya. Aral ng kwento, ang pagiging masipag at masunurin ay nagbubunga ng kabutihan. Huwag hintayang mawala ang mga mahal natin sa buhay bago tayo matutong magpahalaga. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa iba para mas maraming batang Pilipino ang matutong magmahal at tumulong sa kanilang magulang. Salamat sa panonood, at hanggang sa susunod na alamat.